Good morning here sa Canada. Walking na naman tayo mga lodi, mga load. Tara, samahan nyo ako at tayo maglakad-lakad dito sa Cactus Park. Kasi ang sarap ng araw, ang ganda ng araw. Habang medyo maaga-aga pa at pawisan tayo ng kaunti. And the same time, pupunta ako dito sa may mailbox namin. Sa may mailbox namin, mag-check tayo kasi kahapon Monday. Mukhang may sulat, baka importante yan. Chickan lang natin mga loads. Kuha ko na yung sulat namin, dalawa. Ayan, may ano dito, may pool. Ayan, may swimming pool dito. But for kids only, for children. Ayan o. Ayan. Ang nakaraang araw open yan. Playground dito mga lods. Yan, ilang pages nyo na itong nakita sa aking video. Wow, dito nagpi-play minsan si CJ. Ang ganda dito mga lods. Ito. Yan, nakuha ko na yung ito, binabasa ko na galing sa Esteban Comprehensive School para kay Andre, pero para sa magulang. Ang sabi dito, ECS is proud of its students and their accomplishments. To this end, we are pleased to recognize and commend them for their academic success in semester 2. Each semester marks for the ECS honor roll are calculated, and the names of all students with an 80% average and above are posted in the front. We are pleased to inform you that Andre Balbuena is on that list. Wow, congratulations Andre. Itong isa naman di ko pwedeng buksan mga loads dahil para kay Kurt naman ito. Galing sa Canada Revenue Agency, CRA. So ito ata yung owing siya nung nakaraang filing. So sinisingil na siya ng kanyang utang ng owing. Malamang mga loads, di ko sure kung ito nga, kung about sa owing na sinisingil na siya. Yan, pababa na ako mga loads. Ayan, pababa na tayo, mag walking na naman. Iikutin ko lang to loads, papunta doon, iikot, tapos pabalik ako. Siyempre, habang nagwo-walk tayo, pwede tayo magkwento. Ayan. Alright. Yan mga lods, syempre kung hindi pa pala kayo nakapag-subscribe sa aking munting maliit na channel, huwag nyo naman pong kalimutang mag-subscribe mga lods. Ayan, sa aking Oragon Iski channel. Ayan. Right mga lods, kung nung nakaraang vlog ko dito sa habang nagwo-walking kami dito sa Cactus Park, let's continue kung ano man yung saan tayo nahinto nung aking vlog ko nung nakaraang content ko. About nung nakaraan, continuation lang tayo about ano ang mga naging trabaho ko dito sa Canada. So ngayon naman, ang pag-uusapan natin ngayon dito sa channel na to ay kung ano naman ang mga naging trabaho ko sa Pilipinas bago tayo nakapag-Saudi. Then isusunod natin kung ano yung naging trabaho ko sa Saudi. Meron na akong vlog nun, pero iano natin dito, kumbaga isang content exclusive lang sa Saudi life natin, kung ano yung work ko doon and mga buhay-buhay Saudi Arabia sa Jeddah before ako nakarating dito sa Saskatchewan dito sa Canada. Ayan, kwentong buhay Canada na naman tayo, pero kwentong buhay Pilipinas before ako nakapag-Saudi, at ano ang mga naging trabaho ko sa Pilipinas before ako nag-Saudi Arabia. Yung huling nakaraan niya about work din. So sa video ito ay pag-uusapan natin mga loads kung ano yung naging trabaho ko dati sa Pilipinas before tayo nakarating ng Canada.
Okay, umpisa na natin. Direct to the point. Okay, ang kwento ko from pinakahuling trabaho ko ng Pilipinas pababa. Okay, before ako nag-Saudi mga loads, ang huling trabaho ko sa Pilipinas ay sa Lyceum University of the Philippines. Isa akong Hospitality Management Property Custodian. Yung department ko, akong nag-handle nung department na yon ng mga about facilities, mga like laboratory, kung ano mga kailangan nila, mga hihiraming mga gamit tuwing sila ay may lab. Then inventory, reportings about damages, incident, about mga student and prop teacher nila, kung may kailangang i-report dapat iparating sa aking boss or sa guidance counselor. Ayan, part po yun ng aking trabaho, and mag-maintain ng tamang gamit, make sure na walang sira at i-keep silang lagi malinis. And kailangan din natin maging strict sa mga estudyante. Meron tayong mga procedure na sinusunod doon para ma-maintain yung mga gamit na nasa maayos na condition. Of course, yung inventory, napaka-importante nun. Kasi syempre yung liabilities na pinirmahan ko doon, abot ng milyon din. Pag may nasira, isa yun sa mga mahalagang dapat may report tayo nun. So yun po yung pinakahuling trabaho ko, Lyceum of the Philippines University. Yan. Kay Sir Peter Laurel, siya po yung pinaka-boss namin. Then, siya rin po yung huling nag-interview sa akin, si Sir Peter Laurel ng Batangas. Noong bago nila ako hinire sa panel interview, siya yung pinakahuli. Tandang-tanda ko yung kung ano man yung kanyang interview sa akin. Yan, maraming proseso paano ma-hired, paano kanila tatanggapin sa trabaho pag nagtrabaho ka sa kanila. Marami rin ako natutunan doon. Syempre mga pakikitungo sa mga estudyante, pero kailangan may limitation sa mga prop nila, teacher, kasi hawak ko din sila, yung mga teacher, kasi nangihiram sila, gagamit sila ng facility, mga classroom, kailangan nilang kumuha ng request o gumawa kung anong facilities yung kanilang gagamitin for kung ano man yung kanilang activity sa classroom. Ayan. Tapos per semester kailangan nilang magpa-clearance at kailangan sila magpaperma sa akin. Pero kailangan mauna yung report ko sa treasurer's office para kung sino man yung mga estudyante or mga prop na na-involved sa mga damages ng like tools, equipment na ginagamit nila, kailangan doon muna sila ma-clear bago sila magpa-sign sa akin. Ayan. Next, pangalawa sa pinakahuling pinasukan ko sa Pilipinas ay yung recording, yung Karaoke King recording studio na naka-tie up siya sa Viva Records. Sabi nila kami yung nung time na nauso or patok na patok yung kasikatan nung sumikat sila Sarah Geronimo.
si General Mercado, dahil sila ay natuklasan or na-discover sa kanilang kagalingan sa pagkanta. Yan, so bagong concept yan na ginawa nung boss namin para mag-encourage sa mga kabataan na may potential or kakayanan na baka sumikat din, maging katulad nila Sarah Geronimo and Jenny Mercado nung panahon na yon. So nag-recording po tayo, naging sound technician po tayo, nag-work ako doon hanggang 2003. And sa work na yon, sa recording na yon, doon ako nakakuha ng bahay namin sa Calamba, Laguna, sa may Laguna. Kaya ako nakapag-loan ng bahay dahil sa work na yon. Then isa-isahin ko na lang kung ano yung mga naging trabaho ko rin. Galing tayo sa bench, Soyen Corporation, then mga fast food, Jollibee, Chowking, Bagos Pizza. Halos ang dami ko ring napasukang mga fast food, mga loads. Tapos iba-iba. Tapos yung sa Jumbo, pinakauna kong trabaho sa Pilipinas. Pangalawa pala, yung Jumbo Restaurant. Then ano pa ba? Ayan, mukhang haba yung aking video, mga lods. Nakakangalay nga sa kamay. Jollibee, Chowking, may mga sa kitchen ako niyan. Then nung over age na ako sa mga fast food, dahil may age limit dyan, lumipat tayo sa ibang hindi na sa fast food like SM Supermarket. Ayan. Tapos yung may trabaho rin ako na ako yung messenger ng SM Fairview na pumupunta sa MUA or head office ng SM. Ako yung na-pick up ng mga incoming na sulat kung ano man, at nagdadala ng sulat na palabas galing SM Fairview. So doon kami nagkikita-kita. Lahat ng SM may mga messenger. Pag may sulat ng SM Pampanga na para sa SM Fairview, pasahan lang kami ng mga sulat. Ano pa ba? Then nagtrabaho rin tayo sa hotel, yung pinakauna kong work sa hotel, housekeeping. Ano pa ba? Basta marami, mga lods. Pero pinakamarami kong napasukan mga fast food sa kitchen. Kaya isa yun sa naging dahilan din kung bakit nakarating tayo dito sa Saudi, and nakatulong din nung isa sa naging stepping stone ko noon, yung nag Middle East muna ako. Kung hindi ako nag Middle East, hindi ako nag Saudi, malamang hindi ako makakarating dito sa Canada dahil sa work na yon, sa experience na yon. So mga lods, mukhang dito na lang muna para hindi naman gaanong mahaba yung aking kwento, yung ating video. So maraming salamat mga lodi, mga lods.